Andiyan ba si Senator? Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman po ng Senate Committee on Finance. Magandang umaga po sa inyo, Senator Sherwin. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa iyo. Yung mga senador ba ay umaaray din sa pagtaas ng presyo ng diesel? O wala, kayang-kaya ng mga senador yan? Well, ako kasi gamit ko ngayon ay hybrid. Ay, So, wow! malaking tipid ang hybrid Oo dahil nga na eh. pag ang hybrid kasi gumagana yan electric, tapos pag naubusan ng baterya, Oo. doon lang papasok yung gasolina. Tapos i-recharge niya yung electric ulit. Kaya tuwang-tuwa, So, Senator, yung naka-hybrid at saka naka-full EV, no? Ngayon, ay marami tayong mga members of the media sa Senate naka full EV, tuwan-tuwa Oo, sila tuwan-tuwa dahil sila. hindi nila maramdaman yung pagtaas ng presyo. Kaya moving forward, talaga dapat i-promote natin itong mga ganitong electric vehicles at hybrid para makatipid tayo sa konsumo ng gasolina. Bagamat tataas po ang singil sa kuryente, ay hindi maganong katakaw sa Hindi konsumo ganun yung katao. EV. Correct. Tama ka. Ang malitan kasi ang sina-charge niya, kaya hindi rin mararamdaman pagdating sa kuryente. Opo. Anyway, ang pag-usapan natin, Senator, dalawang bagay. Ano po yung tungkol dun sa education mamaya. Pero dito muna tayo sa pagtanggal ng excise. Kayo po ba yung author ng Senate version? Meron akong fa-file ko today, no? Yung pagtanggal ng excise tax. Although iba yung aking formula, pag-uusapan na lang sa committee. Pero ang konsepto dito, dahil nga patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis, at ngayon, tine-check ko lang ngayon sa internet, nasa $88 per barrel pa rin siya. So, hindi siya bumababa ng normal level ng 60. So, ang ibig sabihin nito, talagang uncertain o hindi natin malaman yung mangyayari sa Middle East, kaya kailangan nakahanda tayo. Opo, so ano ang gusto ninyong mangyari na kasi dun sa Kamara, pag umabot ng, paano ba yung sa kanila? Bibigyan ng emergency, $80, oh. $80 for 30 days, tsaka suspendihin. At Ang saka aking yung power, may emergency power. Binigyan ba nila ng emergency may power? authorization ang presidente. No, so hindi ibig sabihin naman ay sususpendihin ka agad. Last resort pa rin to, Alvin. Ito parati kong dinidiin, dapat last resort to dahil malaki ang mawawala sa kaban ng bayan, mga 150 billion ang mawawala sa kaban ng bayan. Kaya dapat last resort to. Kung talagang tumaas at tumagal at magkakaroon ng inflationary pressures, then gamitin natin to. Pero hindi naman ibig sabihin pag pumalo ng 80 ka agad tatanggalin. Dahil yun na nga, no, malaki ang mawawala sa kaban ng bayan. Ano ba ang proposal na gagawin ninyo? Na yung buong excise tax ay pansamantalang aalisin o kalahatiin lang or paano ba? Buong excise tax ay pansamantalang tatanggalin, suspindihin at para bumaba ang presyo ng langis. Dahil ang excise tax sa gasolina ay 10 pesos, sa diesel ay 6 pesos. Po, tsaka sa kerosene 3 pesos, ano po? Yeah, sa kerosene is 3 pesos, correct. So mga kailan po ma-realize po ito? Kasi ang punto ko naman, baka mahayo pa ito, wala na, bugbog sarado na kaming lahat sa taas presyo, Senator. Kaya ang aking proposal nga, ito ay propose ko sa committee, ay gawin na lang local prices. So for example, kung ang presyo ay tumaas, let's say lang tumaas by 10 or 20 pesos, dapat matrigger na yung pagsuspende. Dahil ang local prices, yun ang nararamdaman natin. Pag for example, pumalo naman ng $80, after 30 days pa natin yan mararamdaman dahil pagbili ng oil companies ng langis, i-deliver pa dito, lalagay pa sa depot, matagal natin maramdaman. Ang nararamdaman natin kaagad yung peso, kung ano yung presyo ngayon sa gas pump prices. So what is the realistic expectation para sa mga motorista, para sa mga consumer? Kasi ang tanong lang naman nila, so kailan nga? Kasi parang tulong ito ng gobyerno sa atin, hindi ba? Correct. So kailan namin mararamdaman yan? What is the realistic expectation? When? Dalawang mekanismo ang tinitignan natin, Alvin. Unang-una, yung pagbibigay ng pantawid pasada. So yan dapat ibigay na kaagad kung ako ang tatanungin. Dahil halos 2 linggo na natin nakikita na elevated ang prices domestically. So ang unang nakakaramdam ng
elevated prices ay ang ating mga public utility drivers dahil halos araw-araw sila kumakarga ng gasolina eh. Halos araw-araw sila kumakarga ng mga pangpasada nila kaya kailangan ibigay na yan kaagad. Pagdating doon sa excise tax, dahil nga ang formula ay 30 days, mararamdaman pa natin to after 30 days. Ay, matagal pa nga. Matagal pa, dahil average of 80 for 30 days eh. Matagal Oo. pa, matagal pa Naku, siya. di mga tama nga yung projection ng mga Mayo pa, Senator. Matagal pa siya. Kaya nga dapat pag-isipan mabuti yung formula kung tama pa yung formula dahil nga ang base natin is dollars eh. At itong pag $80 nasa labas ng Pilipinas yan. No, so dapat pag-isipan natin na ang proposal ko nga gawin na lang peso. Ibig sabihin yung local pump prices. So there is no way, wala pong paraan na by next week halimbawa or at the latest 2 weeks from now, kaya nang tanggalin yung excise tax. Wala pong paraan para gawin yon. Walang paraan dahil kailangan ng authorization ng Kongreso. Lahat ng tax measures dapat may authorization ng Kongreso. Paano naman po yung mga ordinaryong motorista, hindi naman driver, pero may isang sasakyan o dalawang sasakyan ginagamit sa pang-araw-araw, ibig sabihin may kotse pero hindi man siya mayaman, anong relief ang pwede niyang asahan sa gobyerno? Well, itong excise tax ang broad-based to, no? Dahil mayaman ka, middle class ka, mahirap ka, pag tinanggal ang excise tax, mararamdaman ng lahat ito, no? Kaya nga sabi ko nga rin sa mga ibang interview natin na itong pagtanggal ng excise tax, mayroon din pa yung pagka unfair, no? Dahil nga pati mayaman mag-enjoy. So kaya nga last resort ito. Pero damay lahat ito, whether mayaman, middle class or public utility drivers ka, mahagip ka nitong pagtanggal ng excise tax. Pero matagal-tagal pa po yun. By the time na matatamasa yan ng mga manggagawa na may isa, dalawang kotse, bugbog na nga po siya. Kasi kung serye ito kada linggo na big time, ubos na po yung budget niya by the time the help arrives. Yan naman Alvin ay in the works na rin, ano? So titignan natin. Wala talaga tayong direktang binibigay sa mga may sasakyan. Ang direktang binibigay natin yung mga ang livelihood nila ay sasakyan. So sa ngayon yung mga car owners wala tayong ganun na mekanismo. Ang only mekanismo natin na ngayon ay itong pagtanggal ng excise tax. May isa pa palang tatanggalin ngayon, no, yung biofuels. So sa ngayon kasi 10% ng gasolina ay bumibili ng biofuels. Pero ang biofuels domestically mahal. No? So papayagan na ngayon mag-import na mas mura at pag hinalo yan sa gasolina, magiging mas mura ang gasolina. Okay. So mga magkano yung projected na mababawas doon? Ibig sabihin yung 10% sa gasolina po ha? Kasi ang diesel naman natin 2%. 2 yes. O 3 na ba ngayon? Ngayon ay 3% sa diesel, 10% sa gasolina. Ayun. So magkano mababawas po sa presyo nun? More or less sa gasolina, mga around 5 to 10 pesos rin mababawasan. Malaking bagay din. Ano po? Malaki rin. Dahil nga imported yung gagamitin na mas mura, halos kalahati yung presyo. Wala pang kalahati. Senator, nandyan na rin lang tayo sa mga buwis-buwis, ano po? Hindi ba pwedeng isalin na sa panukala ninyo na tanggalin na rin muna yung VAT on VAT sa kuryente? Yung kuryente lang wala sa ibang bagay, may VAT pa rin. Yung kuryente po, hindi ba pwedeng tanggalan na muna ng VAT? Dati naman, bago mang ipira, walang VAT yan, di ho ba? Walang VAT dati dahil gobyerno yung nagsusupply from end to end. No? So, walang sa pagkaalam ko, yun yung dahilan kaya hindi nag-charge. Pero, yan ay isang bagay na pinag-aaralan namin mabuti. Very complicated yan, Alvin. Hindi madaling sagutin. Dalawang bagay kasi. Una, mawawala na naman tayo ng collection sa gobyerno. Yung collection na galing sa kuryente, ginagamit natin yan sa maraming bagay, lalo na sa basic services. Pangalawa, meron kasi ang VAT is isang sistema yan Very complicated na system yan. At kung tinanggal natin yung isa, mawawala yung bangga ng isa. No? So, kailangan pag-aralan mabuti. Hindi simple, but yan ang isang bagay na pinag-aaralan namin.
Opo. Ngayon, puntahan natin, may ilang minuto pa tayo naiiwan. Ang sabi ninyo, hindi akma na magpatupad din ng online class sa mga pampublikong paaralan. Naranasan na natin ito nung pandemic. Hindi ho ba Pandemic, nag-online yes, tayo? Bakit hindi ideal? Ba't hindi kayo pabor na mag-online? Alvin, meron na tayong experience. Nung nag-online class tayo, lahat ng bata umurong yung pag-aaral. Lumaki yung bilang natin ng hindi marunong magbasa. Yung World Bank assessment, pre- and post-pandemic, nung pre-pandemic, nasa around 70% ang hindi marunong magbasa. Nung post-pandemic, naging 90%. No? So makikita natin na for public schools, hindi angkop ang online learning dahil una-una, hindi naman lahat nakakabayad ng internet. Pangalawa, walang laptop. No? Ang hirap mag-aral sa telepono. So, hindi bagay yan. At ang kinakatakutan ko, uurong na naman yung nagkaroon na nga tayo ng problema ng pandemic, uulitin pa natin ngayon. At magiging mas malaki at mas long-term yung problema natin. Sa private school pwede dahil lahat di sasakyan naman sa private school eh. No? At lahat ng mga private school students may magagandang laptop at may internet. So, nakikita ko na mas pwede sa kanila. No? Pero sa public schools, mahirap yan. So, yung work from home, pwede yan. Ano po? Pero yung ginagawa study... na yan. Ang dami ng LGU gumagawa ngayon. Alvin, nakita ko. Oo nga eh. Ibig sabihin nun, yung mga LGU, parang lalabas, walang pasok pag Friday, Senator? Fridays. Yes, wala silang pasok pag Fridays. Ang pasok nila 8 o'clock to 7 p.m. Monday to Thursdays. Wow, sana all. So yung pwede yung work from Ang home. importante ngayon, Alvin, yung private sector, dapat sila rin. No? Kung kaya naman, gawin rin ng private sector. Kasi ano ito itong problema natin ngayon sa langis, hindi lang naman to problema ng gobyerno, problema rin ng kumukonsumo ng langis. No? So hindi rin natin pwedeng ituro lang yung gobyerno. Tayo rin, kung meron tayong magagawa sa ating sarili, makibahagi tayo. Opo. So yung work from home, pwede po yan sa mga manggagawa, ano po? Pero hindi pwedeng study from home or lecture or classes from home. Yun ang punto nyo. Actually, for tertiary education, for college and university, pwede rin. No? Dahil actually marami na rin. After the pandemic, marami tayong mga colleges na ang tawag nila parang hybrid. No, meron silang study from home at meron rin silang online classes. Sa college walang problema, pero sa basic education, 'yun ang malaking magiging problema natin long term. Kaya hindi ako pabor diyan. Pagdating naman sa work from home, yung private sector dapat makibahagi rin kung kaya naman nila. At meron naman tayong batas ngayon yung work from home na batas. Ibig sabihin, pag nagtrabaho ka sa bahay, meron ka rin, para ka rin nagtatrabaho sa opisina, pareho lahat. Tama. Senator, thank you po. Maraming salamat sa oras ninyo. Thank you, Mabuhay Alvin. po kayo. Maraming salamat. Si Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman po ng Senate Committee on Finance. Narinig mo ba ako kanina pa ako nagyaya